Sa mga mainit na balita ngayon tanghali ng Biyernes, kompensasyon para sa mga biktima ng Marawi Crisis, sinimulan ng iproseso ng pamahalaan. Damage assessment at rehabilitation sa Marawi hindi pa masimulan dahil sa patuloy na bakbakan. Seguridad sa Iligan City masinigpitan na dahil sa namataang grupo ng mga armadong kalalakihan malapit sa lungsod. Reserbang bigas sa mga bodega ng NFA. Pang 5 araw na lamang ang ating bigas sa Hulyo pa darating. Walo patay at higit 6 na po sugatan sa pagsabog sa kindergarten school sa China. AFP Cavaliers at PNP responders magtutuos sa linggo para sa number 1 spot sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off. Nasa 3,000 mahihirap na kabataan makakapag-aral ng libre ngayong pasukan sa tulong ng free education program ng La Verdad Christian School. Magandang tanghali, ipinahayag ng Department of Justice na aabot sa 10,000 pisong kompensasyon ang ibibigay sa mga biktima ng Marawi City Crisis. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Sinimula na ng Board of Claims sa ilalim ng Department of Justice ang pagpoproseso ng pagbibigay kompensasyon sa mga biktima ng pag-atake ng Maute Local Terrorist Group sa Marawi City. Ayon kay Justice Undersecretary Reynante Orseo, aabot hanggang 10,000 piso ang maaaring ipagkaloob sa bawat biktima, maging sibilyan man o pulis at militar. Monetary to. So we are actually anticipating na marami to kasi alam niyo naman sa media, di ba? Lumalabas na yung mga casualties natin. Ilan na ba yung injured so far? Mga 50 something. So may nadadagdag pa. Pinadali rin umano ng DOJ ang sistema sa pag-a-apply ng kompensasyon upang hindi na mahirapan pa ang mga biktima sa pagkuha ng tulong pinansyal. Medyo binabaan namin yung nirelax namin yung documents para naman di mahirapan mag-claim yung mga biktima. Para sa mga biktima ng Marawi Crisis na nagnanais na mag-apply para sa naturang kompensasyon, magtungo lamang sa application office ng Board of Claims sa Regional Prosecutor's Office sa Cagayan de Oro City at dalhin ang sumusunod na requirements: duly accomplished and notarized application form, government-issued ID at iba pang dokumento. Para naman sa kompensasyon ng mga nasawing biktima, magdala lamang ang kaanak ng certified true copy of death certificates at certified true copy ng police report, autopsy report o anumang report na i-issue ng AFP. Samantala para naman sa iba pang kaso, kailangan ng certified true copy of doctor's medical and or psychiatric certificate at certified true copy of casualty report. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Mas mahigpit ang ipinatutupad na seguridad ngayon sa Iligan City dahil sa namataang armadong grupo na malapit sa syudad. Narito ang report ni Weng Fernandez. Bantay sarado ngayon ng mga tauhan ng PNP at AFP ang lahat ng entry at exit points ng Iligan City. Sa mga checkpoints, pinabababa ang lahat ng sakay ng isang sasakyan at isa-isang tinitignan ang ID. Ang paghihigpit sa seguridad ay isinagawa matapos kumalat ang balita na isang grupong mga armadong lalaki ang namataan malapit sa lungsod. Ayon kay Iligan City Information Officer Jose Pantuha, matapos matanggap ang impormasyon, agad na nagpulong ang lokal na pamalaan kasama ang PNP at AFP. This morning, the mayor received the information that there is almost 300 armed men sighted in the Taguluan 2 part of Llano del Sur. Maging ang media hindi exempted sa mahigpit na inspeksyon sa checkpoints dahil sa natanggap na report ng mga otoridad na may mga kahina-hinalang personalidad rin ang nagpanggap na media. Inikpitan na talaga natin dito ang strong checkpoint natin dito sa Iligan City para na secured ang city natin sa Iligan at adjacent municipalities and cities. Talaga normal ito na procedures ang ginagawa din sa kapulisan considering there is a strong threat natin dito sa Iligan City. Samantala, inilibing na kahapon sa Dalipuga Cemetery ang 11 bangkay ng mga sibilyang nasawi sa bakbakan sa Marawi City. 5 sa kanila ay lalaki at 5 ang babae, habang ang isa ay bata na tinatayang edad 3 hanggang 5 taong gulang. Walang pagkakakilanlan ang naturang mga biktima ng krisis sa Marawi. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City.
Samantala, isang closed-door meeting ang isinagawa kahapon ng mga maestrado at nina Martial Law Administrator at Defense Secretary Delfino Ranzana at Martial Law Implementer at AFP Chief of Staff Eduardo Anio tungkol sa martial law sa Mindanao. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Hindi na natuloy ang nakatakdasan ng oral argument sa Korte Suprema kahapon kaugnay ng martial law sa Mindanao. Sa halip, ipinatawag na lamang sina Defense Secretary Delfin Lorenzana, General Eduardo Anio at iba pang opisyal na militar sa isang internal meeting upang magbigay ng briefing sa mga maestrado. Kasama rin sa pagpupulong si Solicitor General Jose Calida at ang mga abogado ng mga petitioner. Pero ayon sa tagapagsalita ng Korte, hindi ito masasabing executive session. There is, however, a rule that allows the court to exclude the public when in the consideration of the court, information that will be disclosed may be prejudicial or detrimental. Itinuloy ang deliberasyon alas 2 ng hapon at nagtanong na ang mga maestrado kina Secretary Lorenzana, General Anio at iba pang mga opisyal ng militar. Pero si Congressman Ed Selagman na lamang ang pinayagan sa pulong. Hindi na isinama ang mga abogado ng mga progresibong grupo at si Attorney Marlon Manuel na abogado ng mga kababaihang petitioner mula sa Marawi City. Ayon kay Solicitor General Jose Calida, sensitibo ang mga impormasyon kaya't nagpasya ang korte na limitahan ang makakarinig nito. And some of these are confidential and therefore we cannot divulge it before the public. But I think it was a very enlightening presentation of facts. And we believe this will help the government's case. So we would like to clarify with the court. Sa Lunes ang deadline upang magsumite ng memorandum ang Solicitor General at ang mga petitioner. Kailangan namang resolbahin ng SC ang mga petisyon hanggang sa 5 ng Hulyo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Naglabas ng larawan kagabi ang Malacanang ni Pangulong Duterte na nagtatrabaho upang alisin ang agam-agam ng publiko tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Sinabi ng Malacanang na nagpahinga lamang ang Pangulo dahil sa 4 na araw na walang pahingang trabaho. Narito ang report ni Rosalie Cos. Bumabawi lang ng pahinga sa pagod at puyat. Ito ang paliwanag ng pamahalaan sa pang-4 na araw na private time o kawalan ng anumang public engagement ni Pangulong Rodrigo Duterte. Noong linggo pa ng gabi, huling nakita ng publiko ang Pangulo nang salubungin nito sa Villamor Air Base sa Pasay City ang labi ng mga sundalong nasawi sa bakbakan sa Marawi City. Hindi rin ito nakadalo sa commemoration rites ng 119th Independence Day sa Rizal Park noong Lunes. Upang pawiin ang agam-agam hinggil sa kalusugan ng Pangulo, naglabas naman ng larawan ng Pangulo kagabi si Special Assistant to the President Bongo upang ipakitang nagtatrabaho pa rin ito sa kabila ng kanyang private time. Ayon sa Malacanang, kinuha ito sa loob ng bahay ng pagbabago bago mag-alas 6 kagabi. May mga larawan ding nagpapakita na bumisita sa Villamor Air Base ang Pangulo. Batay din sa ulat, bumiyahe na pabalik sa Davao City si Pangulong Duterte matapos ang 4 na araw na pamamalagi sa Malacanang. Samantala, nanawagan naman ang ilang kongresista sa Malacanang na maglabas ng medical bulletin upang matiyak na maayos nga ang kalusugan ni Pangulong Duterte. Ayon kay Magdalo Party List Representative Gary Alejano, hindi pangkaraniwan ang halos 1 linggong hindi pagpapakita ng Pangulo sa publiko. Para naman kina Congressman Lito Atienza at Teddy Bagilat, national concern ang kalusugan nito kaya dapat itong maiulat ng maayos. The spokesmen have already committed one error after another, correcting themselves, correcting each other. So now, in a matter of as sensitive as the President's health, it should be a medical bulletin that should be issued by competent doctors. Muli namang tiniyak ng palasyo na walang dapat ipag-alala ang publiko sa kalusugan ng Pangulo. The President is well. The President just needs, after all, you have to consider that he has been on the road for at least 23 days regarding fulfilling his martial law supervision. So, it has been really brutal. So we have to allow him this kind of rest. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Binawi na ng Department of Tourism o DOT ang ad campaign na sites na ginawa ng McCann Agency
Umaasa rin ng DOT na gagawa ng public apology ang McCann dahil sa mga negatibong feedback na natanggap ng ahensya dahil sa ad campaign. Narito ang report ni Aiko Miguel. Nanindigan ang McCann Ad Agency na hindi nila kinopya ang advertisement ng South Africa sa kanilang sites. Dito ipinapakita ang isang bulag na dayuhan na nagtungo sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kabila nito, itinigil na ng Department of Tourism ang kanilang partnership sa naturang ahensya. In the midst of this controversy, the DOT expects a public apology from McCann over the negative feedback that the department has been receiving owing to the glaring similarities between McCann's sites ad and the South Africa's ad released in 2014. Inihayag kahapon ni Assistant Secretary Ricky Alegre na bubuksan na nila ang bidding para sa bagong advertising agency na siyang mangangasiwa ng ad materials ng DOT. Meron ng mga offers, new agencies and all that, and we're very happy with the outpouring of support and positive feedback that we're getting, and there's always a good thing that comes out of these things. Hindi na rin nila gagamitin ang naturang advertisement pati na ang Experience the Philippines slogan at sa halip ay ibabalik na nila ang It's More Fun in the Philippines. One of our legal officers was with us earlier, and he said that they will be very particular about certain things in the new terms of reference. We have not changed the slogan. The slogan stays. It's more fun in the Philippines. But now we will invite everybody to tell us what is it that it's more fun in the Philippines. Umaasa rin ang DOT ng isang public apology mula sa McCann dahil sa kontrobersyal na ad. Nangako naman ang Tourism Department na magiging mas maingat at metikuloso na sa pagpili ng advertising agency at materyales na ilalabas at gagamitin. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Makati City. Susunod, dagdag buwis sa soft drinks at iba pang matatamis na inumin makakatulong umano para mabawasan ang mga obese at diabetiko sa bansa. Department of Education mag-uulat sa mga naidulog na problema sa Oplan Balik Eskwela Command Center. At reserbang bigas ng NFA panghanggang 6 na araw na lamang aangkating bigas sa susunod na buwan pa darating. Narito na sa Maynila at naoperahan ang Australian journalist na tinamaan ng bala sa leeg sa Marawi City. Naoperahan na si Adam Harvey at naalis ang bala sa kanyang leeg mula sa M16 rifle. Kinukuhanan ni Harvey ng video ang mga evacuee ng tama ng ligaw na bala sa leeg. Si Harvey, na nagtatrabaho sa Australian Broadcasting Corporation, ang kauna-unahang mamamahayag na nasaktan mula nang sumiklab ang bakbakan sa Marawi City. Mag-uulat ang Department of Education o DepEd sa natanggap nitong mga problema sa Oplan Balik Eskwela Command Center ngayong araw. Makakausap natin sa telepono si Aiko Miguel, kaugnay ng balitang yan. Go ahead, Aiko. Yes, Lord, magandang tanghali. Mamayang alas 6 ng gabi ay magsasara na nga itong Oplan Balik Eskwela Information and Command Center dito sa bulwagan ng karunungan ng DepEd Central Office. Matatandaang nagbukas ito noong May 29 upang umasiste sa lahat ng mga magulang, mag-aaral at maging ng mga pangailangan sa mga paaralan kaugnay ng pagbubukas ng klase ngayong 2017. Mula noong May 29 hanggang kahapon ay may naitala lang mahigit 2,000 concerns ang DepEd. Karamihan sa mga ito ay patungkol sa DepEd programs at enrollment sa ilalim ng K-12 program. Mamaya naman magkakaroon ng press briefing dito sa DepEd Central Office na pangungunahan ni Secretary Leonor Briones kasamang ilang ARMM, DepEd at DRRMS officials. Magbibigay sila ng mga huling updates patungkol sa Oplan Balik Eskwela 2017. Magbibigay rin anya sila ng update patungkol sa kalagayan ng mga mag-aaral sa Marawi City. Sa tala ng DepEd mula June 9 hanggang kahapon ay may mahigit 7,000 mag-aaral mula sa Marawi City ang enrolled sa iba't ibang resyon sa bansa.
Samantala, kahit huling araw na ng command center ngayon ay may mga division at regional offices pa rin ng DepEd para umasiste sa lahat ng mga pangangailangan ng mahigit 27 milyong mag-aaral sa buong bansa na enrolled ngayong taon. Floor paanyaya ng DepEd sa mga nais pang humabol upang maglapit ng kanilang problema at concerns dito sa command center. Bukas sila hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Yan muna ang latest live. Balik sa Floor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Pasay City. Plano ng Department of Transportation na dagdagan ang bagon sa isang biyahe ng tren ng MRT Line 3 para mas maraming pasahero ang maisakay. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Mula sa dating 3 bagon kada train set, nais ngayon ng Transportation Department na gawin itong 4 na bagon upang mas maraming pasahero ang makasakay. Plano rin ng DOTR na pabilisin pa ang takbo ng mga tren. Ayon kay DOTR Undersecretary for Rails Cesar Chavez, sa November 2017 inaasahang matatapos ang Ancillary Power Project na magpapataas ng supply ng kuryente sa Riles. Kapag nadoble na yung power sa Riles, north hanggang Taft, ang plano natin, yung 3 bagon ay magiging 4 na bagon. Posible ba? Yes, sapagkat yung mga platform natin ay nakakonfigure sa 4 na bagon. Dagdag pa ni Yusek Chavez, sinimulan na nila ang proseso ng bidding para sa Systematic Rail Replacement Project na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Tiwala naman ng DOTR na mas giginhawa ang pagsakay sa MRT ng mga pasahero kapag natapos na ang overhaul sa 2 set ng MRT trains ngayong taon. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Nilagdaan na ang kasunduan sa bubuksang Drivers Academy para sa mga public utility driver sa bansa. Nasa linya ng telepono si Joanne, kaugnay ng ulat na yan. Yes, Joanne? Simula na nga sa Hulyo ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board itong gagawing Drivers Academy para sa lahat ng mga driver na nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan. Ngayong umaga ay nilagdaan na ng LTO, LTFRB kasama ang Automobile Association of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University at University of the Philippines na siyang mga kapartner dito sa bubuksang Drivers Academy. Layo ng programa na maituro sa mga PUV driver ang tamang paraan ng pagmamaneho upang maiwasan na ang mga aksidente na bunga ng kawalang ingat sa daan. Sa ilalim ng Drivers Academy, isang buong araw na sasailalim training ang mga driver kung saan tuturuan sila ng basic traffic rules, road safety management, mga regulasyon ng Certificate of Public Convenience at anger management. Matapos nga ang pag-aaral, bibigyan ng mga driver ng 4 na set ng examination at kung sila nga ay makakapasa, ay bibigyan sila ng certification. Habang ang mga hindi naman makakapasa ay papayagan na umulit-ulit ng training. Ang seminar na ito ay libreng ipagkakaloob sa mga PUV driver at tanging ID lamang na nagkakahalaga ng 20 pesos ang kanilang babayaran. Bubuksan ng registration para sa Drivers Academy sa susunod na buwan kung saan ang bawat klase ay binubuo ng tig-100 mga driver at magkakaroon ng 2 session sa loob ng 1 linggo. Inisyal na gagawin ng Drivers Academy dito sa Metro Manila habang pag-aaralan pa ng LTO at LTFRB kung kailan masisimula ng implementasyon nito sa mga probinsya. Sa datos nga ng LTFRB, mayroong halos 400,000 mga public utility driver ang lehitimong nakarehistro sa kanilang ahensya at sa LTO. King? Maraming salamat, Joanano, nag-uulat mula sa Quezon City. Nababahala na ang National Food Authority o NFA dahil sa pang-6 na araw na lamang ang nalalabing stock samantalang sa Hulyo pa darating ang inangkat na bigas mula sa ibang bansa. Narito ang report ni Ray Pelayo. Sa Hulyo pa inaasahang darating sa bansa ang inaprobahang 250,000 metric tons na aangkating bigas. Subalit mangangahulugan ito ng 7 araw na dagdag lamang sa imbak o buffer stock ng National Food Authority. Sa ngayon ay para lamang sa 6 na araw ang mga bigas na nasa mga bodega ng NFA. Ayon sa tagapagsalita ng ahensya, dapat ay pang 15 araw ang imbak nila ngayong Hunyo at pang 1 buwan naman dapat pagdating ng Hulyo. Talagang napakanipis na ng stocks namin. Ayon naman sa NFA Council, mahigit pa sa 2 buwan ang stock ng bigas sa commercial at household. Inaprubahan din ito ang private importation sa pamamagitan ng minimum access volume,
na 805,200 metric tons ng bigas. Hopefully ay magagawa na rin namin yung aming mandate doon sa 250,000 metric tons and pupunuan ng private importation. Nagpaalala naman ang NFA sa publiko na iwasang mag-aksaya ng kanin. Ayon sa ahensya, nasa 2 kutsarita ng kanin ang nasasayang ng isang tao bawat araw o katumbas ng 3 milyong bag ng bigas. Kaya na nitong pakainin ng 4.5 araw ang populasyon ng bansa. Samantala, pinabulaanan naman ni Senator Cynthia Villar ang ulat na isinusulong nilang ipagbawal ang promosyon ng unlimited rice sa mga kainan. Wala kaming legislation with regards to unlimited rice. I'm just commenting that we should have a balanced diet. We should be moderate in rice and we should eat vegetable. Sa ngayon ay wala pang nakikitang malaking paggalaw ang NFA sa presyo ng bigas sa merkado liban sa pisong pagtaas sa kada kilo ng well-milled rice. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaasahang makakatulong na mabawasan ang bilang ng mga obese at diabetic sa bansa kung may papasa ang dagdag na pato ng buwis sa mga soft drinks at iba pang matatamis na inumin na nakapaloob sa tax reform package ng Duterte administration. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Tiyak na gagalaw ang presyo ng mga soft drinks at iba pang sweetened beverages kapag naipasa na ang ipapataw na excise tax sa mga ito sa ilalim ng tax reform package ng Administrasyon Duterte. Aabot sa 10 hanggang 20 pesos ang ipapataw na excise tax sa kada litro ng naturang mga produkto. Sa pagtaya ng Department of Finance, mula sa 27 pesos na isang litro ng cola drinks, aabot na sa 38 pesos ang retail price nito. Ang mga nasa sachet na powder drinks mula 9.75 pesos ay aabot na sa mahigit 20 pesos kada sachet. Habang ang iba pang sugar sweetened drinks ay mapapatungan ng mula 5 hanggang 3 piso. Hindi makakasama sa pataw na tax ang mga plain milk, infant formula at mga 100% natural fruit juices. Ayon sa DOF, layo nito na mapigilan ng mga Pilipino na bumili ng mga produktong makasasama sa kalusugan. Sa pag-aaral ng PhilHealth, pangunahin umano ng tinatamaan ng kaso ng obesity o sobra sa timbang at diabetes ay mga mahihirap. They have unhealthy environment. They don't go to the gyms or they don't have diet pills or whatever. They have poor access to prevention. Pang-apat naman ang Pilipinas sa may mataas na obesity cases sa Asia. Sa kabila ng pagsuporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa panukala, tutol naman ang karamihan sa mga stakeholder lalo na ang mga nasa sugar industry dahil sa posibilidad na bumaba ang demand ng asukal. A reduction of an additional 10% is disastrous. Ang 3-in-1, ang cola, ang juices na ang primary na consumers nito, class D and E, aangat ang presyo o gastusin nila. Ayon kay Senator Mig Zubiri, nais niyang mapababa ang naturang pataw na buwis. Gusto ko pong itulak na ibaba ang amounts from 10 pesos to 5 pesos. Maraming apektado dito. Tinatayang aabot sa 40 hanggang 47 billion pesos ang madadagdag sa kaban ng bayan sakaling maipasa ang panukalang reformang ito sa pagbubuwis. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Maaari na makahingi ang mga mamamayan ng Freedom of Information Manual na magbibigay sa kanila ng impormasyon sa mga pakinabang na maaari nilang makamit mula sa pamahalaan. Narito ang report ni Maki Libradilla. Hindi ko kala. Freedom of Information po. Kala ko nga alam. Hindi ko alam yung ano eh. Ito ang sagot ng ilan sa ating mga kababayan nang aming tanungin kung ano ang pakinabang ng ordinaryong Pilipino sa Freedom of Information Manual ng mga kagawaran ng pamahalaan. Ipinaliwanag naman ng Presidential Communications Operations Office na sa pamamagitan nito, malalaman ng publiko ang mga benepisyo at serbisyo ng pamahalaan na nakalaan para sa isang Pilipino. Maaaring gamitin ang FOI para malaman kung ano-ano bang ibang klaseng subsidy ang binibigay ng DSWD. Ano nga ba ang mga scholarship na binibigay ng DepEd na nabibigay yung impormasyon sa lahat ng tao kung pwede silang, kung qualified pala sila sa scholarship, kung qualified sila sa CCT.
Mag-iisang taon na mula ng lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 2 o ang mandatong pagre-release ng FOI manual sa lahat ng sangay at ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga nakapagpasa na nito ay ang Department of Education, Department of Health, Department of Labor and Employment at iba pa. Subalit 3.5% pa lang ito sa kabuuan ng mga attached agencies, government-owned and controlled corporations at state universities and colleges na dapat ding magpasa ng FOI manual. Minsan, hindi pa approve ng kanilang mga boards, hindi pa approve ng kanilang heads of agency. Minsan, hindi nila alam na kailangan nilang gumawa ng FOI manual. May mga attached agencies tayo, akala yung manual nila is yung manual ng departamento. Dagdag pa ng PCOO, magiging mas matibay ang FOI kung maisa sa batas ito dahil sa ngayon ay executive order pa lang ito kaya limitado pa ang impormasyong makukuha ng publiko. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dado ang isang dating barangay tanod na tulak umano ng droga at ilang hinihinalang drug user sa anti-drug operation sa barangay Don Bosco, Parañaque City kagabi. Narito ang report ni Reynante Ponte. Huli sa aktong nagpapat session ng 16 na suspected drug user sa isang umano'y drug den sa Santos Compound, Parañaque City, alas 11 kagabi. Ayon sa mga operatiba ng PNP Drug Enforcement, isang anti-drug operation ang isinagawa nila laban kay Richard Herrera na kilala umanong tulak ng droga sa lugar. Tinangka pa umanong tumakas ng mga sospek, ngunit nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon sa hepe ng Parañaque Police Station, talamak ang bentahan ng iligal na droga sa lugar, kaya't agad na nila itong inaksyonan. Nagkakaroon lang tayo ng ganito dahil doon sa mga reklamo ng mga kapitbahay at kung hindi lang, nakakarating din ito sa barangay. Hindi lang din ito sa barangay, kundi may mga SMS din na galing sa headquarters Camp Crami. Napag-alaman na dating barangay tanod si Herrera at nasibak ito dahil sa mga iligal na gawain. Na-recover sa mga sospek ang ilang pakete na hinihinala shabu, drug paraphernalias at weighing scale. Aminado naman ang ilang sospek na sangkot sila sa operasyon ng iligal na droga sa lugar. Kasama rin ako sa nandun sa gilid na yun. Hindi, naghihintay din ako kasi gumagamit lang din ako . Posibleng maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa 1065 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatin na ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. 5:02 Frima. Dakala salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't ting miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Inumpisan na napon king Police Regional Office 1 ing Weight Loss Challenge. Ining kampanya bang maging physically empong mentally fit lareng police. Ining report ng Toto Fabros. 19,000 pounds winong nasurok 8,000 a kilo ti uneg ti ennem nga bulan. Daytoy ti target ti Police Regional Office 1 nga maikisay ti agtitipon nga timbang kadagiti overweight ken obese nga pulis ti rehiyon. Daytoy ket paset ti Mission Slim Possible wenno PNP Wide Weight Loss Challenge. Gagem daytoy nga agbalin nga mentally ken physically fit dagiti PNP personnel para ti pagrebunganda. Basid po doon sa memorandum circular na binabasa atin ng ating higher headquarters ay magkaroon ng kabawasan sa ating mga timbang, lalo yung mga obese 1 and obese 2. So ito yung magandang programa rin na maliban doon sa ating pangatawan ay gumanda, ay maging healthy rin tayo. Illegal man na ipaisidong tinasurok 5 gasot nga pulis ti Pro 1 para ti panakaalat ti timbang kidrokod ti sikat da. Nailista ti Pro 1 ti Regional Health Service ti 130 nga overweight, 299 ti nalista nga obese 1 ken 60 nga obese 2 ken 89 ti addaan normal nga timbang. Ako kakayanin ko yan. So by next month kailangan mag-reduce tayo lahat. Yung mga tulad kong obese, kailangan ma-meet natin yung standard. Sigun ti Regional Health Service, ararami din damit din ti monitoring kadagiti maisagsaga nga makmakan para kadagiti pulis no addaan pasken. Toto Pabros, UNTV Damag ken Salakan, La Union. Pepe sinayanan nening Bayong Agriculture Training Institute para kareng Mimaropa Region. Libriya ini para kareng hanggang bisang mag-aral agrikultura.
Ining balita ng Vincent Octavio. Binuksan na ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA ang isang bagong training center sa Barangay Barsinagan, Nauhan Oriental, Mindoro. Layon nito makapagbigay ng libreng pagsasanay sa mga sino mang nais matuto ng mga makabagong teknolohiya sa agrikultura sa Region 4B o Mimaropa. Pangangasiwaan ito ng Agriculture Training Institute o ATI. Na pagkasunduan na between TESDA and ATI that we will work hand in hand, especially ATI has already established na mga school farms and established learning sites. So with this, kung may matrain kami sa aming mga learning sites, it's the TESDA now who will provide us with scholarship. Ayon kay Senator Cynthia Villar, 30% ng pondo ng TESDA ay ilalaan sa mga sasailalim sa training ng ATI. Kasi ang mga agricultural worker natin is 30% of the total workers in the Philippines. So dapat yung agriculture should be given 30% of the budget of TESDA. Kasi yun ang entitlement niya. Samantala, magtatayo din ng ATI ng isang dormitoryong malapit sa training center. Dito tutuloy ang mga sasailalim sa agriculture training. Inaasahang matatapos ito sa loob ng 8 buwan. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Oriental, Mindoro. At yan ang kekatamong balita, ibating miyayaliwang lugar king kekatamong bansa. Mibalik kay Ken Lakay. Salamat, Frima, sa Longa Gloria. Susunod, 8 patay at mahigit 6 na po ang sugatan sa pagsabog sa kindergarten school sa China. AFP Cavaliers at PNP Responders hangad ang top spot sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off. At nasa 3,000 mahihirap na kabataan makakapag-aral ng libre ngayong pasukan sa tulong ng free education program ng La Verdad Christian School. Paglalabanan sa linggo ng AFP Cavaliers at PNP Responders ang top spot sa playoffs ng UNTV Cup Executive Face-Off. Narito ang ulat ni Bernard Dalis. Mas mabibilis, mas malalakas ang resistensya. Dito kilala ang dalawang matatag na koponan na nangunguna ngayon sa Liga ng Public Servants. Sa darating na linggo, magbabakbakan ang dalawa sa main game ng triple header ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Pasig City Sports Center, alas 5:30 ng hapon. Magduduelo ang pwersa ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ang pambansang pulisya para sa unang pwesto ng Final Four ng UNTV Cup Executive Face-Off sa pagtatapos ng elimination rounds. Kasi pareho namang nasa military, yung endurance-wise na nandyan din pare-pareho yan. Siguro lang yung matter of break sa game, yung break, kung sino lang yung medyo bibitaw sa huli, siguro yun na matatalo lang. Atibayan na lang. Siguro lalabanan namin sila sa bilis din. Kasi praktisado sila, mabilis sila. So kailangan, kung mabilis sila, mas mabilis dapat kami. Mas condition kami dapat sa kanila. Sa ngayon, parehong may 3 panalo at 1 talo ang AFP Cavaliers at PNP Responders. Makukuha ng sinumang magwawagi sa linggo ang twice-to-beat advantage para sa playoffs. May the best team win. Siguro, pilitin pa rin namin manalo. Magpe-prepare kami sa against PNP. Siguro, kung sino yung malaking puso na manalo, yun na yun. Maghahandaan po namin sila. Magpa-practice kami na maayos. I-review namin yung mga plays nila. At the same time, andito na si Coach Eric. Coach Eric, kailangan namin. Samantala, bago ang main game, magtutuos muna sa first game ang DOJ Justice Boosters at BOC Transformers at ang do-or-die game ng Senate Sentinels at Judiciary Magis para sa second game alas 3:30 ng hapon. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinangunahan ng Members Church of God International at Embahada ng Pilipinas sa Brazil ang pagdiriwang na ika-119 na anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas. Tampok din sa selebrasyon
ang iba't ibang Filipino food at delicacies. Narito ang report ni Roland Lahara. Pinangunahan ng Members Church of God International at Philippine Embassy ang pagdiriwang ng ika-119 na anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas sa Santa Catarina, Brazil. Naging panauhing pandangal sa nasabing pagtitipon sina Consul General Aris Severino Conbalicer ng Embahada ng Pilipinas at Ambassador Jose Roberto de Almeida Pinto ng Ministry of Foreign Relations ng Brazil. Ayon kay Consul General Conbalicer, ito ang kauna-unahang independence celebration sa labas ng Brasilia. Kasi usually yan, pag sa ibang bansa, kung nasaan yung capital, dun yung celebration. Pero ang kaibahan nito sa Brazil, sa sobrang lawak nitong bansa na to, yung capital, hindi doon yung karamihan ng mga Pilipino. Kaya naisip ko at minungkahi ko dito sa grupo nyo, kung gusto nyo lang, i-organize natin tong celebration natin sa Santa Catarina. At natutuwa naman ako at pinaunlakan niyo yung aking proposal na magdiwang tayo dito ng ano. At nangyari naman, very successful yung celebration natin. Tuwan-tuwa yung mga tao. Yun naman yung importante, magkasama-sama tayo. Pinasalamatan naman ni Ambassador Pinto ang Filipino community dito sa Santa Catarina at bilang isa sa pinakamalaking trading partner nito sa Asia, ipinangako nito na magpapatuloy ang mabuting relasyon ng dalawang bansa. First of all, I congratulate the Philippine people and government on the celebration of its independence, the independence of an important country and important partner of Brazil. I am very proud to participate in this ceremony, in this celebration, because we are very good partners. We have a very strong and traditional relationship. Tampok din sa nasabing pagdiriwang ang mga Filipino food at delicacy kagaya ng lechon, kare-kare, pansit, palitaw, espasol at iba pa. Naghandog din ng Mindanaoan dance number ang mga kabataang Pinoy at Brazilian bilang pag-alala sa mga kababayan natin sa Marawi City. Roland Lahara, UNTV News and Rescue, Santa Catarina, Brazil. Halos 3,000 high school at college mula sa mga mahihirap na pamilya ang libre makapag-aaral ngayong school year sa tulong ng La Verdad Christian School. Narito report ni Leslie Longbowen. Balik eskwela na ngayong school year ang panganay na anak ni Mary Grace Evaristo na si Raquel. Mag-isa lamang na itinataguyod ni Mary Grace ang kanyang 2 anak at wala siyang sapat na pagkukunan ng kanilang pangangailangan. Ganun man, isang magandang hinaharap ang kanyang pangarap para sa kanyang anak. Nagigipaglabada lang po ako. Yung po makatapos po sa pag-aaral para makaluwag po sa buhay niya. Isa lamang ang pamilya ni Raquel sa nabigyan ng pag-asa sa tulong ng libreng edukasyong hatid ng La Verdad Christian School at College. Halos 3,000 iskolar sa elementarya, sekundarya at kolehiyo ang napagkalooban ng pagkakataon na makapag-aral ng walang bayad ngayong school year. Ang scholarship program ng paaralan ay bukas sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan, ngunit desididong makapagtapos ng pag-aaral. Libre ang tuition fee, miscellaneous fee, mga libro, tanghalian at uniforme ng mga full scholar ng La Verdad. Ang aming ngang banner, study now, pay never. Yon. Mag-aaral ka, pagbutihan mo lang pag-aaral, libre. Yon. Kasi ito ay nagmula sa advocacy ni Brother Eli at saka ni kapatid na Daniel na makapagbigay ng quality education to poor but deserving students. Bukod sa libreng edukasyon, mas pinipili rin ng ibang mga magulang na pag-aralin ng kanilang mga anak sa La Verdad dahil sa reputasyon nito sa paghubog ng mabuting ugali sa mga bata. Yung disiplina, yung talaga po pinatutupad niya yung policy, yung disiplina, yung maging Christian way para lumaki po siyang may takot sa Diyos. Although laking emphasis yung binibigay namin doon sa academic excellence,
Pero just the same, kailangan din ay merong values formation sa kanila. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ni Aling Mary Grace sa pamunuan ng institusyong nagsisilbing tulay sa pagkamit ng kanyang pangarap para sa anak. Maganda naman po yung mga patakaran po nila. Saka nagpapasalamat po kami. So, yun po na tinutulungan pa yung mamaira. Ang La Verdad Christian School ay tinatag ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon noong 1998. Isa lamang ito sa kanilang napakaraming proyekto na naglalayong magbigay ng dekalidad na serbisyo sa mga kababayan nating nangangailangan. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Apalit, Pampanga. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!